Ah, Naibag nga bigat, yamin, mga kapsat. Assalamualaikum sa ating mga kapatid Muslim. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay si Pedro Gonzales Ordiales at tubong Pasay, nakilala sa pangalang Pete Ordiales. Ako po ay tumatakbo bilang senador sa Workers and Peasants Party. At narito po ako para ihatid ang mga karaingan ng mga OFWs na dapat na nakikita ko sa mga nakaraang dekada ay walang tumatayo sa kapulungan, mataas na kapulungan na Senado para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. May ipaglaban ang kanilang mga karaingan. At sa ngayon po ay nagagalak ako at kahit ako'y nag-iisa lamang na kanilang representatibo sa Senado, ay marami naman akong nakausap na sila'y handang sumuporta sa aming pinaglalabang mga OFWs. At siguro sa panahon ito ay mag-uumpisa na ang pagkakaisa ng mga OFWs kung ating tawagin ay One OFW's Voice. Maraming salamat po. Okay. Tanong po. Okay. Michael Rogas, Radyo Pilipinas. Hi sir, magandang umaga. Magandang tanghali na po. Michael Magandang Rogas po tanghali. from Radyo Pilipinas. Marami na po mga nag-file ng mga party list din na may kinalaman sa OFW. Okay. Ano po ang pagkakaiba nyo sa kanila? Alam niyo po, ang mga nag-file po ay mga party list. Yan ay sa mababang kapulungan. May mga isinususog sila na para sa mga OFWs. Ngunit yan ay iaakyat pa sa Senado. Pagdating sa Senado, ay wala naman tunay na OFW. Marami. Ako'y nagpapasalamat sa mga senador na may pusong OFW, pero tingin ko ay may kakulangan pa sa kanilang naging experience being an OFW. Ako po ay nanggaling sa Riyadh, Saudi Arabia. Bigyan nyo ako kami ng konting track record ho ninyo, educational background, yung mga naging trabaho po ninyo prior to this application po bilang senatorial candidate po ng 2025 election. Okay, ako po ay regarding the politics, nag-umpisa po ako nag-umpisa po ako na makita ang larangan politika nung ako'y mapasama sa Kabataang Barangay bilang first batch ng 1975 under the Honorable Amy Marcos. At ako po'y nakapag-aral during that time sa Colegio Adamson University, tulong na rin being a state scholar na yan ay sa Constitution under the regime of ating Apolacay Marcos. Nung ako'y graduate naman, ay nakapagtrabaho ako sa isang malaking kampanya at sa ilang taon, ako po'y pumunta muna sa Saudi Arabia. Inalam ko, anong buhay ba ng mga OFW? Bakit napakarami sa ating mga Pilipino ang umaalis sa bansa? Ano ba talaga ang meron doon? Kaya nung nakita ko na kaya pala sila naroon ay naghahanap ng magandang kinabukasan. Ngunit, pagdating ng ilang taon, bumabalik sila sa Pilipinas at nagkaroon ng mga problema at lalo sila naghirap. Noong naman 1988 ay sumawak na ako sa politika. Tumakbo ako bilang konsehal at noong 1991 ay sumama po ako sa party ng PDP Laban under the leadership of my idol, Kanene Pimentel, and my political mentor, the Vice President Jojo Binay. From 1991, then 1992, I ran for councilor. 1995, 1998, for councilor. Ang sinisigaw ko ay ang
tungkol sa edukasyon. Dahil alam ko na napakahalaga ng edukasyon para sa ikakaunlad ng isang pamilya, ng isang Pilipino. Noong 1998 at hanggang napalitan ng dumating ang panahon na upo po ang ating mahal na dating Presidente Duterte, kung saan ay sinusulong niya ang federalismo. Kaya ako ay tumakbo rin noong panahon 2019 bilang congressman at isinusulong ko ang federalismo na nakikita kong napakaganda para sa ating constitution at pagbabago. At itong bandang huli, ay sumama ako sa unit team with BBM Sara. At ngayon po ay narito ko para naman isulong ang para sa OFW. Thank you, sir. Meron pa pong magtatanong? Meron pa pong tanong? Wala na po. Ay, Meron pa. Dwight. Mas maganda maraming tanong. Mr. Dwight from Rappler. Sorry sir, hindi naman to talagang tanong. Pwedeng paulit lang ulit ng pangalan ninyo. Ako po si Pedro Gonzales Ordiales. Pedro Gonzales, sir. Ordiales. Can you spell that, sir? Pedro is P-E-D-R-O. Opo. Gonzales is G-O-N-Z-A-L-E-S. Okay po. That's my middle name, ano? My surname is Ordiales. O-R-D-I-A-L-E-S. Pero mas kilala ako sa Pete Ordiales. Pete Ordiales. Okay, Sige Mr. po, Gonzales. maraming salamat Thank you po. po. Salamat. Maraming salamat po.